na isang kalbo naglabas ng baril itong dating policeman, mabigyan ng karapatang hearing at maimbestigahan po ang pangyayaring ito. Hindi mo natatanggapin ni PPG Police General Pinaminacoda Jr. ang courtesy resignation ni QCPD Director Brigadier General Nicolas Torre III. Sa ambush interview sa San Juan City, sinabi ni Acoda na pag-aaralan muna niya kasama si DID Secretary Binor Abalos Jr. at QC Mayor Joy Belmonte ang courtesy resignation ni Torre. Paliwanag niya, pagpapakita ng delikadisa ang ginawa ni Torre at makukonsidera itong magandang gesture o kilos. Kasunod nito, kanyang sinabi na may merito ang katwiran ni Torre na magbitiw sa pwesto para hindi na mabalot pa ng isyu ang PNP. Samantala, sinabi naman ni Acoda, kaya hindi pa niya tinatanggap ang resignation ni Torre ay dahil sa marami itong accomplishment. Nabatid na nagpasa ng courtesy resignation si Torre matapos mapuna ng publiko ang tila pag-aabogado nito kay Wilfredo Gonzales na dating pulis na nagtrending sa social media dahil sa pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City kamakailan. Hindi umano tamang asal ng isang opisyal ng PNP na tila naisbigyan ng proteksyon o pagtakpan ang suspect na nakagawa ng anumang uri ng krimen. Ito ang iginit ni PNP Chief Police General Pinaminacoda Jr. sa negatibong reaksyon ng publiko sa ikinilos ni QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III kay Wilfredo Gonzales na sangkot sa pananampala at kasahan ito ng baril ang isang siklista. Pinuna din ni Acoda ang umano'y presko na isinagawa ng Direktor Pabor kay Gonzales sa loob ng QCPD Headquarters. Kasabay nito inatasan ni Chief PNP ang Directorate for Investigation and Detective Management na magsagawa ng investigasyon. Bilang ama ng PNP, I for one, I don't encourage to give protection or tolerate yung mga dong actions. That's why I encourage yung ating DIDM to look into matters if there are things that were violated. Kasi talagang kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda. And we will not tolerate. Lumitaw ang isyu ng special treatment kay Gonzales nang mabunyag na dati itong membro ng CIDU ng Quezon City Police District. Nanindigan naman si Torre na walang dahilan para bigyan umano nito ng special treatment si Gonzales sa mga kinakaharap na kaso. Ito ang sagot ko lang dyan Simply on my personal part Kasi ang special treatment ina-allude sa akin The guy is a retired policeman or dismissed policeman. NCO, way below my salary grade. Huwag nyo namang ikot na arugante ako. Pero he is way below my salary grade. What can he offer me para itaya ko ang aking serbisyo? Hindi ko siya kilala, hindi ko siya nakasama. Wala pang 30 minutes kami nagkakilala at nagkaharap sa tanang buhay ko. At ngayon, itataya ko ang aking serbisyo at bibigyan ko siya ng special treatment sa harap ng media. I don't think that's a logical explanation. Habang nasampahan na din ang kaso si Gonzales at naribok ang lisensya at pagdadala nito ng baril kasunod ng pagkumpiska sa ilang pag-aari nitong armas. Ayon sa PNP, si Gonzales sa may dismissal order noong 2017 sa kasong grave misconduct, organ tooting at oral defamation taong 2006 na isinampa laban dito. Opo, I am myself aware of the negative criticisms. I am actually asking my superiors today to allow me to take leave and relinquish my position as Director of Quezon City to pay way for the impartial investigation. Pakiulit nyo nga po yun. Kayo po ay humihingi na mag-leave. No, ma-relieve na po. Ma-relieve na. Police District para mabigyan ng pagkakataon ang isang impartial investigation without any cloud na ako ay nag-influensya sa investigasyon na ito. Sapagkat na-realize po natin, na-realize po na nandito po yung sentro ng init sa akin ngayon sa nangyari, the way I handled yung initial nga, yung press con, and all the other subsequent exchanges of words in interviews
with various sectors. So I deem it proper and necessary. So actually relinquish my position already. I'll just ask for clearance for my superiors to relieve me from this position so that may makapag kung ang mga interested parties will file a case against me, I can also prepare for my defense, or at ang primary talaga is that maimbestigahan ng maayos ang kaso na ito na walang cloud of doubt sa kahit sinong miyembro ng PNP na may mga wrongdoings. Especially so na I am cognizant that I'm the head of Quezon City Police District, and it's not very good to see na ako'y nandito na kinikriticize at patuloy na kami pa rin ang nagdadala ng investigasyon na ito. Nakakagulat po, General, yung naging action nyo na yan. Di mo namin inaasahan. Pinag-uusapan nga ho namin ni Kumbachero dito kanina yung mga accomplishments ninyo dyan sa Quezon City. Alam niyo naman, I realize naman, this is not the end of my career, this is not the end of my life, and I just would like to give into the current situation, the current operational environment. Ito hong hininga ng pagkakataon sa tingin ko eh. I just confer with my boss right now para bigyan ako ng pagkakataon na mag-exit na. Kasi, ang peculiar naman sa PNP kasi, hindi ka pwedeng mag-exit ng ganun-ganun na lang because the order ito, mapanuling post pa ako. So, I want to request from my boss na ako ay payagan na ma-relieve na muna rito. So ito po ay, ang gusto nyo ay ito ay maging effective immediately? Opo. I'll just ask maybe for time to clear my office and my quarters para ang sumunod naman na pumalit sa akin ay meron namang ayos na opisina at quarters na magamit agad. Well, hindi dahil sa kaharap namin kayo, General, at kausap namin kayo ngayon, pero pambihira yata yung gano'n na yung official pa mismo nakakagulat na hindi naman kayo involved sa krimen whatsoever, na katulad nung ibang kinasasangkutan ng ibang mga pasensya na ibang mga kabaro ninyo, kayo ay nagkusa na mag-relinquish ng inyong position, General, and we admire you for that. There are 220,000 policemen. I just cannot afford just to hold on to the position and continue to allow the clouds of doubt to linger to the organization. I'm just one of the 220,000 policemen right now serving the country. And hindi ko kaya yun na idamay ang aking mga kasamahan dito. Especially so that I'm a commander, that I take responsibility for all the things that Quezon City have done or failed to do in this case. So everything and anything related to this case will the buck essentially stops at my doorstep. Opo. General, kanino po kayo nagpaalam? Sa NCRPO po ba o sa PNP chief na mismo? Both. I have to talk to them, including the SILG, and I have to hingin ko ang nilang baspas. Kailan po kayo nakarating sa desisyon na to, General? Kagabi po ay pinag-isipan ko. Kanina ay may mga ritual tayo na ginagawa. Alam niyo naman ang pananampalataya. Opo. At ngayong araw na ito ay humingi tayo ng basta. Pupilitan ng basta sa itaas at tingin ko, ito ang tamang gawin. Okay, General, ilang detalye lang po. Ang isa pong reason kung bakit po kayo ay sabihin nating nasa receiving end ng pagbatikos ng mga tao, ng mga lalo na ng netizens na sinakyan din naman na ilang mga politiko, yung pong parang apparent daw na pagkampinyo dito kay Sargento Wilfredo Gonzales dahil sa pagpapatawag nyo ng press con kasama siya.
Can you explain po yung circumstances? Bakit po ba kayo nag-press con at kasama siya? I am aware, totoo po kayo, Katunying, na yun talaga ang punong pinakapuno ng lahat ng kritisismo na aking natatanggap ngayon. Kapag doon sa press ko na yun, ang nangyari po kasi, di ba, the video was brought to my attention at around lunchtime. I made a comment around 1 o'clock na pinagsusurrender ko nga yung si Calvo, ang tawag ko sa kanya. Pardon the word, pero talagang mainit talaga ang ulo ko noon nung talagang nagpupuyos din ang aking damdamin at gusto ko rin talagang mahuli yung tao na yun as soon as possible. Then I asked my personnel to look for him. Marami tayong mga intel personnel nagkataon na itong target naman na to napakadaling hanapin para sa kanila sapagkat dati pala itong police. So, within an hour, mga around 3:15, nasa opisina ko na siya dahil na-contact na siya. At siya rin, nalaman niya na rin yung post ko na yun. And then, before that, in the interim, mula 1:00 hanggang 3:00, alam na rin ng mga media, at ang media ay nandun na rin sa opisina ko, gusto akong kuhanan ng reaksyon regarding nga doon sa video na yun. And maybe, siguro naman, it is a Sunday, it is a slow day, at wala ho talagang walang balita. Mga mahilab-hilab na kaso, at yun ay medyo controversial. So I understand the desire of our friends from the media to interview me. Kaya lang, habang sila ay nag-aabang sa akin, dumating nga itong Gonzales, hindi na kilala at nakita, nalaman nila ngayon na nasa opisina ko. So, can you imagine, Katunyi, and Sir Jerry, kung ano ang request ng mga media people, di ba? So, kayo na po magsabi, tulungan niyo po ako. Ano po sa tingin niyo ang request sa akin, di ba? Katunyi? Siyempre, gusto po, pwede ba ma-interview si Gonzales? Yan, di ba? Opo, ganun nga po yun. Inisip po ngayon, pag hindi ko ito pina-interview, alam ng media, ano mangyayari ang sasabihin, pinoproteksyonan ko. So, on hindsight, which gives us a perfect vision, a 2020 vision, I could have done it better. I could have done it better the way that I handled it. Sinama ko siya sa conference room, katabi ko at pinagsalita ko siya. I could have done better than that. Kaya I take responsibility for that. Ang sa akin lang kasi, ang thought process ko ng araw na yon, sige, in 30 minutes, I came up with a decision, sige, patawag tayo ng press con at sa 5:00 at itong tao na to ay inimbestigahan ko pa dahil 30 minutes pa lang kami nagkaharap nito Hindi ko kilala at hindi ko first time ko siya na-meet at hindi ko pa rin alam ang punot dulo. So as an investigator, itong tao na to ay custody ko pa muna dahil siya ay nag-submit nga at sumurrender sa akin. So, symbolically, I have to show na siya ay custody ko. Diba? So, yun nga lang, blunder on my part, because it's created a backlash, negative ang naging epekto sa mga netizens, at ang lumabas ngayon ay pinoproteksyonan ko at binigyan ko binigyan ko siya ng platform para makapagsalita. Which is really not the intention and far away from the truth. Nga, nag-imbestiga pa lang ako. So, nakita niyo naman kahapon, after 24 hours ng pag-imbestiga at pag-analyze ng mga facts of the case, I deem it proper now. I found it sufficient to file the case of alarm scandal against him. Kasi, itong alarm scandal ay walang kailangang private complainant. So I told my personnel from Station 11, you filed the case of alarm scandal against this personnel in accordance to Article 155 of the Revised Penal Code. General, okay, malinaw po sa amin yan at pati doon sa naging press con bilang dati rin kaming reporter na kumbatsero, alam namin nagiging sitwasyon sa mga ganyang pangyayari. Pero bukod doon sa press con, meron pang mga ilang aligasyon
at merong ilang mga suspetsa laban sa inyo na kayo'y part ng pag-impluwensya o para makipag-ayos yung siklista dito kay Gonzales. Actually, Combatchero, dagdag ko lang dyan. Ang allegation at pinost pa ni Attorney Raymond Fortun, hinalagkad nga daw papunta sa presinto ni Gonzales yung siklista at persahang pinapirma sa kung anumang settlement agreement. General, ito po ay talagang nakakagalit yun. Kumbaga, pinagdududahan ho yung pakikipag-ayos ng siklista na parang ang dating inimpluwensyahan ng pulis o ninyo para mapilitang makipag-ayos itong biker. Go ahead, General. Kasi po una, I came, I had knowledge of the